Hello, magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, shout out muna tayo, no? Shout out yung sino ba 'yon? Si Sir Jerry Dizon Mananggit. Tapos sabi ni Sir Wilson Picardal, pabati sa bayaw ko na si Cristina Villa Carlos sa kanyang birthday July 18 at sa anak ko naman na si Bridget Wine Picardal ngayon July 21 from Pardo, Cebu City. Hello. Sino pa ba magpapabati? Si Sir Ronel Bayon. Hello. Sabi ni Ma'am Tintin San Juan, Boss B, pag-greet po kami, husband ko na si Jermaine San Juan. Happy 26th anniversary! Oy, congratulations po. And happy birthday din po kay Jabi Ursula Sengson. And happy birthday kay Ayumi ng Jordan sa July 19 po. Thank you so much. Full support sa inyo. Ay, salamat po, salamat po. Maraming salamat, Ma'am Tintin San Juan. Ma'am Cheche, hello. Ma'am Cheche, may finorward sa akin si Ma'am Cheche. Anyway, sino pa ba yung magpapabati? Wala na. Si Sir. Sir Manny Reyes, pag-greet naman daw, shout out naman kami, mga solid Pinoy followers mo dito sa admin department ng San Francisco City and County. Lagi kami nanonood sa channel mo. Maraming salamat po sa inyo. Okay na tayo ha? Oy, maraming salamat po. Now, may pag-uusapan tayo. Itong si Mima ba name? Mima Alicia, yung anti-DDS daw ito eh. Napapanood ko yung mga nito ko lang siya napanood, ha? Nito ko lang siya napanood. Actually, hindi ko siya kilala. Pero yung mga katropa niya na sila Boss Mike, sila Takero, ay personal, kakilala ko po sila. Kasi miyembro po ako ng UTW. At UTW po kami lahat, yung mga unang lumaban po kay Tito Norman Mangusin. No? Pero siya, hindi ko talaga siya kilala. Napapanood yung mga video niya, minumura niya si Sara Duterte. To, ang sabi dito sa News 5, vlogger pinatay na sawi ang political vlogger na si Mima Alicia matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay 171 Caloocan City ngayong Biyernes, July 17. Dead on the spot si Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Grabe naman. Sugatan naman ang kanyang live-in partner na si alias Nelboy. Bandang 3 a.m., madaling araw, nang ipinarada nang mag-live-in ang kanilang sasakyan sa harap ng inuupahang bahay. Bumaba si Nelboy upang buksan ang gate nang biglang sumulpot ang riding in tandem at pinagbabaril sila. Talagang sinundan to siguro, no? Ayon sa may-ari ng inuupahang bahay ng mga biktima, bagong lipat ang magpartner sa lugar. Inimbestigahan ngayon ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga suspect at motibo sa pamamaril. Kabilang dito ang posibilidad na may kaugnayan ito sa negosyong buy and sell. Hindi lang naman pala political vlogging. May negosyong buy and sell ng mag-live-in o pagiging political vlogger. Kasama din yung political vlogging niya. Pero may ibang anggulo na tinitingnan. So ito, as of this recording, no, may nakita ako na na parang spot report. O, tingnan natin ha kung ano ba talaga yung baka may bagong detalye. As of this recording, ito ay nirelease 1 hour ago. So, play natin. Ano ba yung balita? Spot Report! 8:46, nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. At ako naman po, Jeff Caparas. Sa oras na po ito, makakausap natin sa kabilang linya si Police Colonel Joey Gofort, ang Chief of Police po ng Caloocan City Police Station. Abay, patungkol ho ito sa insidente ng pamamaril. Diyan po sa bahagi ng Caloocan kung saan isang babae ho ang nasawi at yung kanyang kinakasama ay nasugatan. Hingi tayo ng update. Magandang gabi po, Colonel Gofort, Marlene po at Jeff sa Spot Report. Good evening, Colonel. Yes, sir. Good evening po. Colonel, pakikwento nga ho muna sa amin. Ano ho ang nangyari? Bakit nauwi po sa pamamaril? Itong naganap na krimen po dyan sa bahagi ng Caloocan. Apa.
Bali, kaninang 3:06 a.m., July 17, itong biktima natin na nakilala natin na si Alicia Lipata at na 24 years old, isa po siyang Bata, vlogger. Okay. At ito namang kanyang Mas pinakasama matanda lang ako ng 3 taon. na si Nelboy Luz Tapang, 24 years old din po, ay dumating sa kanilang inuupahang bahay na matatagpuan dito sa Terra Nova, Caloocan, North Caloocan. Caloocan. Pinarada nila yung kanilang sasakyan sa harap ng gate ng kanilang inuupahang bahay. At nung pagbaba ni Alicia ay bigla na lang pong may lumapit na 2 tao at pinagbabaril po sila. Now, in the course po ng gunfire po ay tinamaan din po itong si Nelboy na kung saan nagtambo po siya ng tama sa kanyang kaliwang shoulder. May tama rin po siya sa kanyang braso at sa kanyang binte. Samantalang itong si Alicia ay nagtambo po ng tama sa ulo at saka sa dibdib po niya. Fatal yung... Si Nelboy po ngayon ay nasa hospital dito sa Tamarin Doctors Hospital dito sa North Caloocan. Doon sa ating crime scene, ano? Nung inimbestigahan po natin ito, nag-conduct po tayo ng technical investigation. Tayo po'y nakakuha ng 7 basyo ng caliber 45 at isang fired bullet po, deformed fired bullet. Samantalang yung sasakyan naman po, nung sinubject natin for trajectory examination, ay nakakuha rin po tayo ng fired bullet po. Isa po rin pong deformed fired bullet. Oo. Ang suspect po natin, Hindi mo Go kapagsalita. sa lilam po ng motor, kulay puting motor, dalawa po sila ay nakasuot ng maong na pants Oo. at puting pangtaas. Yung rider po natin is nakasuot po ng puting helmet. Opo. Samantalang yung back ride ay nakasuot po ng pula na helmet po. Oo. Colonel, After natukoy po niyo ng- na ho yung pagkakakidanlan Oo, tsaka yung pagtugis, kamusta? ng riding in tandem, tsaka yung pagtugis po. Opo. Sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating sinasagawang investigasyon. Patuloy pa rin po yung ating forward and backtracking, yung pagre-review po ng CCTV upang ma-locate po natin and eventually ma-identify at ma-arresto po natin yung mga suspect. Ano pong motive na Motibo. lumalabas, Colonel Goforth? Well, alam naman natin na kilala itong si Alicia na isang vlogger, isang kritiko po, kritiko, Okay. isang matapang na nagbibigay ng komento. Of course, lahat po yan is iimbestigahan po natin. Oo. At may iimbestigahan po rin natin yung isang anggulo na kung saan meron daw pong kinasuhan itong ating Ayun. biktima. Oo. And eventually, nung kinasuhan niya, yung biktima is kinasuhan din siya. So, lahat po yan ay iimbestigahan po natin. Oo. Pero sir, sa investigation po ninyo, ang target talaga itong babae? Lumalabas po, base puro sa tama at talagang pinuntirya is itong babae po, Oo. si Alicia po. Ay, Colonel, bago ho namin kay bitawan, di ba sa inyo ho nangyari yung insidente kay Fabio Norberte Jr., hindi ba ho? Yeah. Kayo rin ho. Anyway, yun yung update dito kay Mima Alicia. Ako, personal ko opinion, no? I could be wrong, ha? Disclaimer po, sasabihin ko, I could be wrong. Pero feeling ko, pwede siguro, doon muna tayo sa anggulo ng vlogging, pwede siguro kung meron siyang personal na nakaaway doon. Pero I don't believe na, halimbawa, ang tinitira niya ba Sara Duterte? For example, si Sara Duterte, no? Si Sara Duterte mismo magpapapatay? I don't think na yun ang mangyari. Kasi, unang-una, with all due respect, no, hindi ko naman kasi siya kilala. Ibig sabihin, hindi siya ganun kalakas. Maybe kayo, no, yung mga nangangarir sa politics, kilala nyo siya. Pero ako, hindi siya ganun kalakas para umabot siya sa radar ko.
Wala akong ibig sabihin doon na, baka mamaya sinasabi nyo, minamaliit ko. Parang, siguro may mga iba siyang kasama doon na mas malalakas eh. Pero hindi ko sinasabi na sila dapat ang patayin ha. Kasi nag-iingat lang ako, baka ma-misinterpret nyo ako. For example, si Boss Mike. Shoutout Boss Mike. Kaibigan ko si Boss Mike. Pati si Takero. Di ba parang si Boss Mike Cervera ang pinakasikat sa kanila. Bakit hindi si Boss Mike Cervera? Di ba? Pwede siguro kung political ang dahilan, meron siguro siya nakamurahan, nakapersonalan. Di ba? Sometimes ganun eh. Meron siyang nakapersonalan na sa murahan or medyo matapang din kasi siya magkomento eh. Pero yung halimbawa, yung mismong kampo ng politiko na tinitira niya, correct me if I'm wrong pero feeling ko hindi yun eh. Hindi ganun. Or if ever man nagganon halimbawa yung scenario na sinabi ko nung una na may nakasagutan siya, may napaka-loser mo naman. 'Di ba? Kasi supposed to be yung ganito, away tayo, murahan tayo. Dahil may pinaglalaban tayo eh. Let's say, pinaglalaban ko si BBM, pinaglalaban nyo sila Duterte, pinaglalaban nyo sila Ma'am Leni Robredo, etc. Doon na lang tayo sa argument magsalpukan. Yung murahan kasi, naiintindihan ko naman yun. Siyempre, pagka mainit na yung talakayan, yung, ang taka mo namang umintindi, napakabobo mo naman. Napupunta doon minsan eh, yung usapan eh, pero wag na yung patayan na yan, man. Hindi worth it yan eh. Hindi siya worth it eh. Ano bang pinaglalaban nyo? Dahil naapi ba yung pinagtatanggol nyo? Napaka-sore loser nyo naman. Labanan nyo din ang argument. Ngayon, kung hindi nyo malabanan ng argument, wala, talo talaga kayo eh. 'Di ba? Ngayon, kung papapatay nyo, kasi when you say pinapatay mo, gusto mo nang matahimik eh. Shortcut na yon na matatalo mo siya. Pag pinapatay mo, iyakin ka na nun, men. Pag nagpapatay ka. Sore loser ka nun. Yun ang iniisip ko kung bandang political na anggulo ang titingnan. Pero hindi ko siya nakikita na mismong Sara Duterte magpapapatay. Hindi naman. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, meron pang ibang recognizable kesa sa kanya. Hindi ko sinasabi na sila dapat, pero kung halimbawa, kung may makaka-damage talaga, may mas malalakas na vlogger sa kanya eh. 'Di ba? Parang illogical na siya yung tirahin. Now, do sa anggulo naman na yun ang pinaka sa akin, para sa akin, pinakamalapit sa katotohanan, yung sa anggulo ng, may sinabi ditong negosyo buy and sell eh. Or do sa may dinimanda siya, yun siguro. Pinakamalapit yun sa katotohanan. Pero anyway, hindi pa naman natin alam kung ano yung totoo eh. Pero kung sa analysis man lang, mukhang hindi ko siya nakikitang vlogging. Diba? Pero kung sa vlogging man, malamang nakamurahan niya yan na dumating na sa personalan. Diba? Sometimes ganun eh, yung nagsisimula yan sa murahan yan, bobo mo, tapos hindi makapuntos yung kausap mo, diyan na lang idadaan, diba? Para manalo. Diba? Yun ang nakikita ko pag may kinalaman sa political vlogging. Pero pagka yung sa lahat-lahat, nakikita ko, mukhang hindi sa political vlogging to eh. Diba? Baka dun sa, yun yung sinabi nga ni Sir kanina na may kinasuhan. Or nakipagkasuhan pala ito. Si Ma'am. No? Pagdating sa politics, mga men, hindi worth it na sirain nyo ang buhay nyo para dyan, ha? Kaya kahit kailan, kumontent man ako ng politika, halimbawa, may sinabi ang isang politiko na katangahan, hanggang dun lang ako. Pero yung pinaglalaban niya ba, sawa na ako dyan, men. Ayoko na may pumanig kung kani-kanino. Kasi, pag may pinanigan, ito yung madalas ko sabihin, sa political vlogging kasi, may papanigan ka dyan, di ba? Pag pinanigan mo si ganito,
ang mangyayari kasi, pag gumawa na ng mali yung pinanigan mo, makukumpel ka na ipagtanggol yun eh. Kahit sometimes mali na. Ikaw na yung maghahanap para ilusot siya, para ano. Kaya dapat ang loyalty kasi sa Pilipinas. 'Di ba? Kung titignan mo kasi, pare-parehas lang yan eh. Nanalo si ganito, ganun pa rin naman. Nanalo si ganyan, ganun pa rin naman. 'Di ba, men? Kung ako tatanungin ako, sino ba dapat ang iboto? Hindi ko na rin alam eh. 'Di ba? Parang kahit sino na lang ang iboto mo, may ano pa rin eh, may tulog pa rin eh. Yan ang nakakabwisit sa politics dito sa atin. No? Tapos sa level pa nating mga civilians, may nangyayaring patayan pa rin ganyan. Ano ba? Di ba dapat, cliche man pakinggan, Alam niyo yung word na cliche? Cliche man siyang pakinggan. Hindi ba dapat tayo mga nandito sa baba, tayo magkaisa? Hindi mag-away-away? Parang ganito, no? Kung ako lang ang masusunod, ang gusto ko tayo, audience lang tayo lahat eh. Wala tayong papanigan. Kumbaga, judge tayo lahat. Now, yung mga politiko, sila ang bahala magsalpukan. Now, kung sino ang makikita natin na pinaka may talaga, may yung talagang tama at makatotohanan or makatwiran, doon tayo kakampi. Now, pag gumawa siya ng mali, sama-sama din tayong kukundina sa kanya. 'Di ba? Kaya lang, pagiging perpekto kasi yun eh. Hindi yun nag-i-exist eh. Pero kung akong tatanungin, sana ganun tayo, men eh. Hindi yun nakadikit sa pangalan ni ganito, nakadikit sa pangalan ni ganyan. Tapos pag na-booking, na may kasalanan pala, biglang ipagtatanggol mo, hindi, lang siya niya, nagamit lang siya. Yung papayagan ko yung tanga mo yung sarili mo para maipagtanggol mo yung mali. Di ba, men? Anyway, nakikiramay po ako sa pamilya ni ate. Rest in peace po. Sana wala nang masunod na ganito. Di ba? Laban-laban tayo pagka ganyan sa debate. Patalinuhan na lang. Yung asaran, pwede naman, no? Pero sometimes yung asaran na nagiging cause ng pisikalan eh. 'Di ba? Wala, ganun talaga kagulo eh, no? Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang umaga sa inyo lahat. Bye-bye.